Alam nyo ba na napakadali lang pong magtanim ng ampalaya kahit sa maliit lang na space? Hello mga ka-agri! In this video, ibabagi ko po sa inyo yung mga personal experience ko, tapos yung mga learnings ko sa pagtatanim ng ampalaya. Coming up! Napakadali lang po nitong magtanim. Kung mapapatubo nyo siya, dire-diretso na yan. Basta alagaan natin. Medyo complicated lang kapag yung pamamaraan nyo po ay chemical. Kasi may mga sukat yung mga fertilizer na binibigay po natin. May mga specific na nutrients na available lang doon sa isang fertilizer. Kaya may mga tamang oras, tamang dami, tamang pag-apply sa tanim nating ampalaya. Pero kung kayo po ay nag-organic, napakadali lang. Basta malaman lang po natin yung pangunahing pangailangan ng ating mga tanim na ampalaya, kayang-kaya po natin magpatubo kahit sa bakuran lang. Dito po tayo ngayon sa aming backyard kitchen garden. So ito po yung section kung saan tinanim ko yung mga ampalaya. So itong section na to, nakakasagap lang po ito ng sikat ng araw tuwing umaga. Kasi nakapwesto siya malapit po sa bodega. Kaya half day lang yung kanyang sunlight na nakukuha. Pero sa kabila po nun, ang sipag pa rin magbunga ng mga tanim nating ampalaya. So ito po yung patunay. Sobrang dami ng bunga niya. Meron pa dito sa taas. Yan sa taas, sa ibabaw. Ayan, may mga nakabalot pa. Yung iba, nandun sa sulok, sa loob pa. So ang ginawa ko lang po dito, gumawa ako ng trellis para patubuin siya or pagapangin siya dito sa taas para kahit papano mas mahaba-haba yung oras na meron siyang sunlight. Yung una po ang pinaka-purpose ko dito, dapat itong ampalaya dito lang siya. Itong buho na to hanggang dyan lang sana siya. Tapos ito naman, itong nasa gitna, ang plano ko dito yung pipino. So dito ko dapat itatanim yung pipino. Magsasalubungan lang sila dito sa taas. Tapos mag-share sila dito sa gitna. Ang problema, sinakop siya ng ampalaya. So dahil kumapal na kumapal yung tanim nating ampalaya. So alam nyo ba na 4 lang na puno ito? Itong nakatanim na to, magmula po dyan hanggang dito, hanggang dyan sa taas, 4 lang na puno. So ito po yun, oh. Ito, yung unang tumubo, mas nauna siya ng ilang linggo dun sa 3. So ito po yung isa, yung pangalawa, tsaka ito yung pangatlo. So ginawa ko lang po dito, nung una, nung lumalaki pa lang yung ating ampalaya, nung meron na siyang mga marami-raming dahon, ang ginawa ko po doon, inaalis ko lahat ng mga dahon sa baba. Kaya kung mapapansin nyo po dito sa unang puno, halos wala siyang sanga, tsaka wala siyang dahon. Kasi ang purpose ko nun dito sa taas siya papagapangin. Pagka inaalis kasi natin yung mga dahon dyan sa ibaba, kung nagsisimula palang lumaki yung ating ampalaya, yung growth point, magko-concentrate siya doon sa pinakatalbos. Kaya mabilis siyang humaba. Pero kung may mga kasabayan siyang mga side shoots dito sa baba na humahaba din kasama ng pinakadulo, medyo mabagal po yung paglaki. Kaya pag inalis natin yon, ang tendency niya dire-diretso yung kanyang pagtubo. Then pag narating niya na yung taas, doon na lang siya magpapalago. Pwede naman po natin paramihin yung mga side shoots dito sa baba. Ang problema lang, susukal siya, kakapal yung ampalaya dito pa lang sa baba. Hindi po makapasok yung sikat ng araw, tapos madali rin siyang pamahayan ng mga fungus kasi nga medyo mamasa-masa yung surface, lalo na po pag tag-ulan, kaya mabilis kumalat yung mga sakit na fungus, yung mga paninilaw ng mga dahon. So as much as possible, linisin natin yung nasa lower part, lalo na po pag umuulan, pag tumalsik po yung tubig galing sa lupa at tumama dun sa mga dahon, yan, dyan po nagsisimula yung paninilaw ng mga dahon. Pero pag yung trellis po ninyo, yung vertical lang, wala siyang pagapangan sa ibabaw, doon okay lang na sumukal siya or kumapal doon sa pinaka side niya. Kasi wala siyang ibang gagapangan, more on vertical growing lang. Pero kung tulad dito, meron siyang pagapangan sa ibabaw, kaya okay lang na alisin natin yung mga dahon dyan. Huwag na natin hayaan pang magpatubo ng bunga. Although may mga tutubo din na mga mangilan-ngilan na side shoots, ito may mga bunga. So okay lang yan. Basta wag lang siyang sumukal at kumapal ng
sobra. Pag may nakita na po kayong mga bulaklak, yan na po yung senyales na nasa flowering and fruiting stage na po siya. So bigyan na natin siya ng mataas sa potassium para dumami yung bulaklak at dumami pa yung kanyang mga bunga. So kapag nagsimula na yan, ang ginagawa ko, dinadamihan ko na po yung mga balat ng gulay, balat ng prutas dito sa ating swamp fertilizer. Para pag ito yung in-apply natin, meron siyang makukuwang potassium. Puro ko itong pinangdidilig. Hindi ko na siya dinidilute sa tubig kasi pagka naubos to ngayon, i-refill ko lang ng tubig. Para kinabukasan, pwede siya ulit magamit. So hindi siya ganoon katapang kasi nga araw-araw natin siyang nababawasan at dinadagdagan ng tubig. Maliban po sa swamp fertilizer, sinasamahan ko rin ng fermented fruit juice. Ito yung ginawa natin nakaraan. Ayan o, gawa sa hinog na prutas, tapos nilagyan natin ng molasses. So yan po yung pinang-i-spray ko dito sa tanim nating ampalaya. So ito po napakayaman din nito sa potassium. So ito po yung pinang-i-spray ko dito sa mga ampalaya. Pag nag-i-spray po kayo, ang patatamaan nyo itong ilalim ng mga dahon kasi nandyan yung mga stomates o yung stomata. Dyan po papasok yung nutrients na binibigay natin sa ating mga halaman. Kaya mas mabilis po yung epekto ng foliar feeding compared dun sa drenching. Pero parehas lang po silang may advantage at benefits. Kung magagawa nyo siya ng pareho, mas maganda. Then, pwede nyo po isama yung ibang mga concoction, yung fermented plant juice para meron din siyang nitrogen. Sama nyo na rin yung oriental herbal nutrients para sa mga peste. Tapos yung ating kalphos para umibay yung ating mga tanim. Tapos hindi rin malaglag yung mga bulaklak tsaka bunga ng tanim nating ampalaya. Pagdating naman po sa peste, ang pinaka-prevention natin talaga dito, yung pagbabalot natin ng mga bunga. So ito po yung ginamit ko, yung mga papel. So kanina umaga umulan ng malakas. Tapos ngayon medyo mainit na. So tuyo na naman yung papel na binangbalot ko. So hindi siya nasisira kahit papel yung gamitin natin. Ang problema lang pagka na-harvest natin, pwedeng mapunit na itong mga papel kasi medyo malutong na. So hindi natin siya marirecycle, pero pwede natin siyang gamitin. Sinubukan ko po nakaraan na wag na magbalot dahil naglagay tayo ng fruit fly trap, pero hindi po kaya. So talagang kailangan balutin talaga natin kahit may mga trap na tayong i-install sa ating mga tanim na ampalaya. So itong isa, malaki na, natusok pa ng fruit fly, so sayang. So, konting tip lang po, pagka bumibili kayo ng ampalaya sa palengke, piliin nyo po yung medyo maputla na kulay ng ampalaya. Ayan, tulad dito. Kasi kung medyo maputla yung kulay ng bunga ng ampalaya, ibig sabihin binalot po siya ng papel. Kasi pagka natakpan po siya at hindi siya naarawan, nagiging maputla yung kulay ng bunga. Compare dito sa mga naka-open, green na green. Kasi po yung ibang mga farmer, hindi naman po natin masisisi. Gawa po kasi nila, binubumba nila ng insecticide yung mga bunga. Yung iba naman, sinasawsaw mismo yung bunga para hindi na nila balutin. Effective siya sa mga peste kasi hindi na po siya natutusok. Ang problema, pagka dating sa palengke, tapos lulutuin at hindi na hugasan ng maayos, minsan may makikita pa tayo mga residue na naiiwan dyan sa bunga ng ampalaya. Yun po yung delikado na pwede natin makain pag hindi po natin nalinis ng maayos yung ampalaya. Kaya mas maganda kung meron po kayong sariling taniman, makakasiguro kayo na fresh at safe kainin yung mga tanim yung gulay sa bakuran. So ito po yung ating fruit fly trap. So gagawin natin, i-refill natin kasi tuyo na yung ating plastic bottle. So very effective siya kasi after few days kung na-install ito, marami po ako na-trap ng mga fruit fly, may mga moth pa, marami tayong mga na-trap na mga insekto. So ngayon i-refill natin siya. Nagtimpla ulit ako ng sukang tuba na may asukal. Refill lang po natin para mag-trap tayo ulit ng mga peste pa. Kung may mga hinog pa na bunga na hinog dyan sa puno,
na mislock po ninyo or hindi nyo na-harvest, pwede nyo po ilagay dito sa loob para yan po yung mag-attract pa ng mga fruit fly at malunod sila dito sa nilagay nating vinegar tsaka asukal. So yung vinegar po ay may scent siya na nabubulok, na ferment, kaya nilalapitan po siya ng mga fruit fly, no, ng mga peste. Then yung asukal, nakakatulong din po yan para mag-attract ng mga peste. Then malulunod po sila doon sa vinegar na nilagay natin. Sana po nakatulong information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!